Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Earl Figuracion. Earl, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Vivienne, at maraming salamat. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Inaasahan na magkakaroon po tayo ng fair weather conditions, ngunit bago po yan, isang cloud cluster ang namataan dito sa may labas ng Philippine Area sa may eastern side ng ating borders. Ito nga po ay mula dito sa may intertropical convergence zone at humiwalay at mayroong tsansa na maging isang bagyo o maging isang low pressure area. Binabantayan pa rin ang posibilidad na ito at ayon nga kay Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong ay titignan natin kung posibleng ito ay maging isang sama ng panahon at pumasok dito sa loob ng bansa sa mga susunod na araw. Bibigyan po namin kayo ng update tungkol dyan sa aming mga susunod na paalala at susunod na updates. Samantala, dito naman sa loob ng bansa, inaasahan na magkakaroon po tayo ng rainy weather conditions, lalong-lalo na dito sa may Bicol region, sa may Visayas at Mindanao at dahil yan sa pag-iral ng intertropical convergence zone. Makakaasa po tayong magkakaroon ng light to moderate rains dito sa may Bicol area, sa may Kabisayaan at sa Mindanao na maaaring magpabalik-balik o di kaya ay magtagal ng buong araw. Ito naman po ay magiging light to moderate lamang at hindi magiging ganoon kalakas. Samantala dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dito sa Luzon at lalong-lalo na dito sa Palawan, umiiral naman ang mahina na hanging habagat o southwest monsoon na umiihip dito papasok sa bansa. Nagdadala rin ito ng mga pag-ulan dito sa areas na ito at cloudy weather conditions. Dito naman sa may Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan natin ang fair weather conditions. Ngunit hindi pa rin tinatanggal ang posibilidad na tayo ay makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At syempre, maaari rin magkaroon ng thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Sa aming pagbabalik, magbibigay impormasyon kami kung paano nga ba nabubuo ang isang low pressure area galing sa intertropical convergence zone. Yan matapos ang isang paalala. Upang mabuo ang isang sama ng panahon, kailangan ng tamang timpla ng init, tubig at hangin at ang mga ito ay maaaring makita sa intertropical convergence zone o ITCZ. Ang ITCZ ay mistulang sinturong bumabalot sa equator ng ating mundo at dito sa ITCZ nagsasalubong at nagsasanib ang dalawang wind system at yan ay mula dito sa may Hilaga at dito sa Timog. At sa kanilang pagbabanggaan kasama na rin ang moisture na galing dito sa may karagatang Pasipiko, dito kaya ay sa may Atlantic Ocean, dito naman sa may kanluran at sa init ng temperatura namumuo ang kaulapan dito sa may belt na ito na siyang nagiging low pressure areas kapag ito ay dumadami na. Namumuo ang isang sama ng panahon kapag ang nagsasanib na hangin ay mula sa hilagang kanluran at dito sa may timog silangan o di kaya ay vice versa. Ang pagsasalubong na ito ay naghihimok na maipon ang moisture dahil sa paggalaw na ito at kumapal ang ulap kung saan namumuo rin ang pagkidlat pagkulog. Kapag nga itong nabubuo na itong mga kaulapan na ito mga kaibigan dito sa intertropical convergence zone, maaari itong humiwalay at maging isang sama ng panahon o magiging isang weather system at sa paggalaw nito patuloy dito sa may Hilaga o di kaya ay dito sa Timog kapag ito ay nasa karagatan, ito ay nagiging isang bagyo dahil sa additional moisture at sa additional humidity na natatanggap nito. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa iyo, Vivienne. Maraming salamat, Earl Figuracion.